Anthony, siyang patrol na nawawala. Naniwala po ako nga makita ko pang uli si Joel. Sinasabi niyang patay na po. Sinasabi niya sa akin yung nalunod na po sa sabaw. Buhay pa. Hinihingi namin sa iyo ang mga alam ko na ito ang mapaghimalang Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita. Naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Sarado Katoliko ang karamihan sa ating mga Pilipino. Kaya naman kapag tinatapik ng problema, ang una nating takbuhan, ang ating pananampalataya. Pero paano na lang kung ang mga mahal mo sa buhay mismo ang gagawing instrumento upang subukan ang iyong pananalig? Novena Prayer to Saint Anthony of Padua. Nung nawalan ng anak si Aling Vicky, hindi siya sa pulis, istasyon ng radyo o DSWD lumapit. Sa halip, mas pinili niyang mamanata sa patron ng mga nawawalan, kay Saint Anthony de Padua. Kasi naniwala po ako nga makita ko pang uli si Joel. Kasi si San Anthony, siyang patrol na nawawala. Naniniwala kasi si Aling Vicky na walang imposible kay Saint Anthony. Nanalig siyang ibabalik daw nito ng buo at walang galos ang kanyang 13 anyos na anak na si Joel, isang special child na 2 linggo nang nawawala. Sising-sisi raw si Aling Vicky nung araw na umalis siya ng bahay para maghanap buhay. Lunes na yun, umalis po ako. Meron lang pong anaskasong hanap buhay ba. Kung mayroon magkaroon ako ng order, sinubukan ko maglakad. Ngayon po, padating ko dito, gabi na akong dumating, ang alas 9. Sabi ng mga anak ko, Mama, wala na naman si Joel. Eh bakit? Sabi kong ganun. Kasi yung isa nakatulog, yung isa naman naligo. Saglit lang daw, tapos kalabas nila wala na siya. Eh lagi naman po umaalis yan eh. Minsan nakarating ng palengke, minsan nakarating doon sa baba. Bumabalik siya, alam niya yung pinagalingan niya, alam niya balikan. Ngayong oras yan talagang hindi na siya nakabalik. Nagtakip silim na raw at lahat, ngunit walang umuwing Joel. Minsan parang gusto ko na sumuko pero hindi ko rin magawa. Kasi padating sa gabi, naisip ko kung saan siya matutulog. Tapos umuulan, mamabasa siya. Sabi kong ganun. Tapos kumakain pa kaya, sabi kong ganun. Tapos iyak na lang ako, hindi ako makatulog. Inisip ko kasi, hindi ako mapalagay hanggang hindi ko nakita. Simula noon, hindi na ako tumitigil araw-araw kung saan ako makarating. Nawawala man daw si Joel, pakiramdam ni Aling Vicky, nasa tabi lang niya ang kanyang anak. Pag nakita ko si Tony, naisip ko siya. Pag nakatapos siya ng gawa nito, pinapakita sa akin, Mama. Ang ganda, oh. Yun siya sabi sa akin lagi. Kayod kalabaw raw si Aling Vicky para lamang maitaguyod ang kanyang 11 anak. Nawalan kasi siya ng katuwang simula nung pumanaw ang kanyang mister, taong 1999. Napakahirap po talaga mawalan ng anak.
Kasi simula muna namatay tatay niya, tinagoy ko na talaga sila. Halos ginagawa ko ang 2 katawan ko para kumita, para sa kanila. Sa awa ng Diyos, pinalaan palaki ko naman sila sa sikap ko. Pero ngayon nung nangyari na yun, hindi ko matanggap. Hirap na hirap ang kalubang ko, tapos pagod pa ang katawan ko sa paghanap. Hindi ako tumitigil, wala namang gagawin ko. Salita ako pag isasabi ko, sana makita ko wala ko dito sa daan. Nanawagan po si Vicky Pilayo, ina ng bata na si Joel na nawawala. Ngayon pakiusap ko lang po kung sino man po nakukukop sa kanya. Ibigay lang po sa amin. Joel, no ka rin ka man ngayon magsabi kumayap. Muli nakakanako. Ayon kay Aling Vicky, Joel Pelayo ang buong pangalan ng kanyang anak. 13 anyos na ito ngayon. May malakaliskis na balat daw sa binti nito. Bago pa man nagsimulang lumigid sa iba't ibang shelter ang aming grupo, napansin ng isa naming staff ang pagkakawig ni Joel sa isang batang kinunan niya ng larawan sa kanyang cellphone. Magdadalawang linggo na ang nakararaan. Bale, nung minsan pumunta ako sa Rock Manila, bale may pinicturean ako isang bata doon. Malaki yung pagkakahawig niya doon sa anak na hinahanap ni Aling Vicky. Kaya lang, magkaiba lang sila ng pangalan kasi yung bata na nandun sa Rock Manila, Edwin yung pangalan. Yung hinahanap ni Aling Vicky, Joel daw yung pangalan ng anak niya. Ang batang ito kasalukuyang nasa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Ngunit nalito kami sa aming natuklasan dahil hindi Joel, kundi Edwin ang kanyang pangalan. Dito sa reunion. Susunod, ang 2 linggong pananalangin ng isang nag-aalalang ina. Dininig na. Naman po kami sa iyo. Humingi po ng lahat-lahat po ng aming pangangailangan, Lord. Na sana po, lahat po nangihingi namin sa iyo. Dito sa reunion. Naniniwala ka ba sa himala? Para sa mga taong marunong magtiyaga at maghintay, meron at merong darating na milagro. Isang concerned citizen daw ang nakakita sa isang nagngangalang Edwin na natutulog sa bangketa gabi ng June 22. Hindi naman siya kumikibo, tatayo lang siya, tapos titingin-tingin. Yung mga ngalabi, tapos bigla siyang tatakbo, uupo sa isang sulok. Kapuna-puna raw ang pagiging espesyal ni Edwin. Baka raw kung ano pa ang mangyari rito kung magtagal pa sa lansangan. Usually, ang unang mangyayari, wala siyang makakain, yung isang, So, yung reason, hindi natin alam kung nakakain ba siya, naulanan siya, o saan ba siya Kasi yung pagtulog mo lang sa bangketa, napakalamig ng kalsada. Lalo na sa kanya, kasi hindi naman siya yung katulad ng mga bata na, ay malamig, kukuha ko ng may mga sapin, nakakaisip. Pero siya, base sa observation namin sa center, hindi siya ganong bata eh. Hindi pa man namin nakukuhanan ng impormasyon si Edwin, isang bagay ang nagpatibay sa aming hinala na si Edwin at Joel, iisa. Ang palatandaang ibinigay sa amin ni Aling Vicky, si Joel may malakaliskis na balat sa binti. Nawagabayan mo at ganun din po. Gabi na nung makabalik kami sa lugar ni na Aling Vicky. Nung mga sandaling yon, nagnunovena siya kay St. Anthony de Padua. Ang 2 linggong pananalangin ng isang nag-aalalang ina. Dininig na. Kami sa iyo. Humingi po ng lahat-lahat po ng aming pangangailangan, Lord. Na sana po, lahat po nangihingi namin sa iyo, Ama. Alam ko na ito po ang mapaghimala. Marami po ng oras. Alam siya,
hanapin na. Sana akong marating para hanapin na kita at makita. Ngayon, hindi po rin kita. Tapos sinisip ko, paano kita nakita ngayon. Pasalamat mo ako sa Diyos. Salamat mo. Salamat mo, Panginoon. Hindi mo pinabaan ang anak ko. Si Joel, waring hindi naririnig ang mga itinatanong ng kanyang ina. Si mama mo, hindi mo ba nawala kayo? Joey, kilala mo ba Ate Puri? Ate Puri. Ano kilala mo? Bless? Bless Ate Puri. Si Aling Vicky, hindi makapaniwalang nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang anak. Ninamig dalagya ka? Ninamig dalagya ka, Nino? Ha? Balume? Balume? Ha? Ano ko rin nakasike? Ha? Sakyan? Ha? Nino, ninamig niya kay kaya ka, Nino? Ano ko rin kami apadpad? Nung ka rin? Ka rin? Nino kinanuwa kaya ka? Ha? Nino kinanuwa kaya ka? Ha? Nino? Ha? Balume? Masaya po ako. Tutuwa po kasi nagkita na siya. Kaya papasalamat po ako sa inyo po, ma'am. Walang araw imposible sa Diyos. Sa kabila nito, dapat matuto rin tayong kumilos. Dahil sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Dito sa Reunions. Susunod, ang lagi raw idinadahilan ng kanilang ina na sanhin ang pagkamatay ng kanilang ama, napakababaw na dahilan. Nalunod daw ito sa sabaw? Si Bernardo Kagomok, 36 years old, 5'1" ang taas, pipi at bingi. Si Sergio Tiope, 37 years old, medyo matangos ang ilong. Dito sa Reunions. Lahat naghahangad ng kumpletong pamilya. Pero ang realidad, hindi lahat nabibiyayaan nito. At sa tuwing nabubuwag ang pundasyon ng tahanan, ang mga anak ang nagiging unang biktima. Sariwa pa rin sa alaala ng magkapatid na Gigi at Lisa ang di umano'y pagdurusang sinapit ng kanilang ina sa kamay ng kanilang amain kahit mahigit 25 taon na ang nakararaan. Ang lahat kasi ng pagmamalupit na ito nasaksihan ng nooy 6 na taong gulang lang na si Gigi. Pinapalo niya po ng tabla sa likod, tapos binabato niya ng container. Tapos nagbabasagan sila, gagisan sila ng mga gamit. Tapos binumura niya nanay ko. Dahil sa pambubugbog, lagi raw masama ang pakiramdam ng kanyang ina. Hanggang sa nagkaroon ito ng sakit sa baga, dahilan para maaga rin itong pumanaw. Binat po sa asawa po. Kasi yung niwan niya kami, doon pala nagsimula na yung sakit ng nanay ko. Hanggang sa pinanganak niya ako, doon na nag-asawa siya ng pangalawa hanggang sa yung asawa niya nang bubugbog. Tapos palagi po sila nag-aaway hanggang sa namatay yung nanay ko. Ang sinisisi nila Gigi sa masalimuot na kabanatang ito ng kanilang buhay, ang kanilang tunay na ama, na nagawa raw silang iwan dahil sa pagkakaroon nito ng kalaguyo, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Dahilan para magkaroon noon ng bagong kinakasama ang kanilang ina, na siya namang nagpahirap sa kanya. Mahirap para sa akin kasi kung hindi niya kami niwanan, hindi sana mangyayari to. Hindi sana maaga mamatay nanay ko. Himig ng paghihinampo ang maririnig din sa Ate Liza ni Gigi. Sanggol pa lamang daw kasi siya. Pinagdamutan na siya ng karapatang makasama ang kanyang mga magulang. Tsahin po ako lumaki. Dahil 3 buwan pa lang po ako, kinuha na po ako dito sa Maynila sa nanay ko kasi naghihiwalay po yung tatay ko.
Nung pumanaw raw ang kanilang ina, agad siyang pinaluwas ng kanyang tiyahin papuntang Maynila. Yun ang una't huling sulyap ni Liza sa kanyang kahabag-habag na ina. Grade 4 pa ako noon, sinabihan po ako ng tiyahin ko na, Lisa, patay na po yung nanay mo. Tapos nagpaalam po ako sa principal, tapos pumunta na agad kami ng Maynila. Tapos yung binurol yung nanay ko. Doon ko po nakita yung nanay ko. Simulat sa pool, maliit pa po ako. Noong grade 4, doon ko pa lang po nakita yung nanay ko. Ang tiyahin ng magkapatid na sina Imelda at Geraldine, ang siyang umalalay sa kanila. Yung panganay parang may tampo, dahil maliit pa sila. Parang ito lang si Jeep, siyempre ba, gusto niya makita ang tatay niya. Ay sabik niya raw siya sa tatay niya, yung sinasabi, ba't mo hanapin yung tatay mo? Ikaw nga, hindi ka nga hinahanap. Sabi niya, gusto ko lang. Tapos yung ate niya, susumbatan niya raw ang papa niya. Dahil bakit nung maliit daw sila, hindi daw sila hinahanap, bakit malaki na sa pa niya hanapin. Ang lagi raw idinadahilan ng kanilang ina na sanhin ang pagkamatay ng kanilang ama, napakababaw na dahilan. Nalunod daw ito sa sabaw? Sinasabi niyang patay na po. Paano daw napatay? Yung sinasabi niya sa akin yung nalunod na po sa sabaw. Yung hindi lang madiretso na sumama sa pangit din naman na bata pa tapos sabihin sumama sa ibang babae. Kaya siyempre, sa Bisaya kasi ganyan, wala na tatay mo, nalunod na sa sabaw. Sa pinakamalulungkot na yugto ng buhay ng magkapatid, sandigan nila ang isa't isa. Mahirap. Pag may problema po kami, wala kaming malapitan. Wala kaming nanay, wala kaming tatay. Pag oras mga anak siya, wala kaming kasama, wala yung tatay namin, wala kami. Kami lang po, tulong-tulong kami magkapatid. Kinaya po namin yun. Si Gigi, pilit mang inililihis ang kanyang kapalaran sa sinapit ng kanyang mga magulang, waring yun pa rin ang direksyon na kanyang pinuntahan. Kasi parang yung ginawa niya, parang nangyayari rin sa akin. Yung ginawa niyang pambabae, parang ganon din na sitwasyon nangyayari sa akin. Kasi yung asawa ko yung asawa ko po ng babae po. Sa kabila nito, nais pa rin daw nilang makilala ang kanilang ama na siyang itinuturo nilang pinagmulan ng lahat ng kanilang paghihirap. Magulo. Hindi ko maintindihan kung bakit nang ganito nangyari sa pamilya namin. Nagkahiwalay-hiwalay kami, nagkawatak-watak. Ngayon, hindi namin makita yung tatay namin. Gusto namin makita, hindi namin makikita. Siguro sa una, masusumbatan ko siya, pero hindi naman palagi ganun eh. Gusto ko lang makita kung ano niya ba, kung tutuloy niya ba kaming anak. Nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng tatay ko, sa mga kapitbahay, sa mga relatives. Pangalan po ng tatay ko, Bibencio Doren Kapukyan. Kung nanonood ka man, nakikinig, hanapin niyo lang po kami, nandito lang po kami sa tiya namin. Sana gusto ko lang makilala ka sa harap ko, saka makilala mo yung mga apo mo, saka ako, saka yung kapatid ko. Ayon sa magkapatid, Vivencio Kapukyan ang pangalan ng kanilang ama. 48 taong gulang na raw ito ngayon at tubong Eastern Samar. Mabilis kaming nakipag-ugnayan sa Comelec. Nalaman naming isang Vivencio Kapukyan ang kasalukuyang nakatira sa Merlion Village, Novaliches sa Quezon City. Hello sir, magandang hapon po. Hello po, sino to? Sir, ito po ba yung barangay Novaliches, Quezon City? Oo, ito yung barangay. Papatulong lang po sana ako. Baka may kilala po kayong Vivencio Doren Kapukyan? Meron yan dito. Kapitbahay ko yan eh. Ako po si Ari ng Reunion po sa QTV11. Sige, ano po? Ano na po ito? Ito po ba si Vivencio Doren Kapukyan? Opo. May kilala po ba kayong Liza or Gigi? Oo, anak kayo. Bali sir, pwede po ba kayong makausap tungkol po dito? Bali po magpapangin pero wag na po. Kinabukasan, dinayo namin ang lugar kung saan hiniling ni Tatay Vivencio na makipagkita. Matapos ang isang oras na paghihintay,
pangalan po niyo? Vivencio Kapukyan. Dito sa Reunions. Susunod. Buhay pa. Hindi pa patay. Si Mark Ray Paraino, 15 years old, huling nakita sa Bacoor, Cavite. Si Avelino Santos, 42 years old, huling nakita September 18, 2008 sa Makati City. Dito sa Reunions. Malaking bahagi raw ng kung ano at sino tayo ngayon ang ating nakaraan. Pero hindi ito sapat na dahilan para mabuhay lamang tayo sa pait ng alaala ng kahapon. Wala raw hanap buhay noon si Tatay Vivencio. At hindi raw niya matiis ang mga masasakit na salitang binibitawan ng kanyang asawa. Kaya't nagdesisyon siyang iwan na lamang ang kanyang mag-iina. Nagkaroon lang ng konting problema sa hanap buhay. Wala ako noong trabaho. Ako ang standby, siya may trabaho. Sa tagal ng panahon, di pa rin ako nakakita ng trabaho. Lagi akong inaaway kasi wala nga trabaho. Ang dami niya sinasabi sa akin. Hindi ko matiis. Binalikan pa rin daw niya ang dati nilang bahay. Ngunit wala na raw doon ang kanyang dating pamilya. Ako nakakita nung bandang huli na huling punta ko. Yan yung bahay. Yan dati sila nakakita. Ngayon, may asawa't anak na si Tatay Vivencio. At bilang respeto na rin daw sa kanyang kasalukuyang pamilya, isinarado na lang niya ang kanyang nakaraan. Pero naniniwala pa rin siya, darating ang oras na magkukrus ang landas nilang mag-aama. Tsamba na lang na kung hanapin ako sa akin, okay lang. Kung hindi naman, wala akong magawa. Okay lang. Kasi hindi naman masasabi ko yan na kung hahanapin nila ako, hindi. Ako, nandito na. Ako si Vivencio Kapukyan na hinahanap mo. Sakasakali magkita man tayo, hindi. Sana maano mo ako, maintindihan mo ako at maunawaan mo ako. Nung araw na yon, isiniwalat na namin kay Tatay Vivencio ang tunay naming pakay. Sa bali, pinapanood ko sa YouTube, bali, hinahanap ko kayo ng mga anak ko. Naghahanap ko sila po sila JG, tsaka sila Liza. Masaya ako na makita ko sila. Kaya bago pa man matapos ang maghapong yon, nagpasya kaming hainan ng isang kumpletong hapunan ang magkapatid na Liza at Gigi. Masarap na ulam, may kanin, at syempre, mawawala ba naman ang mainit-init na sabaw. Kasama ang mga maghahatid ng pagkain, isinama namin si Tatay Vivencio para siya mismong magdala ng masarap na sabaw sa kanyang mga anak. Samantala, inabutan namin nagkukwentuhan ng magkapatid sa kanilang sala. Hindi ako nagapunan eh. Wala lang, siguro sobrang pagod lang. Maya-maya pa. Kanin. Sold na. At para makumpleto ang kanilang hapunan, Sabaw. Sabaw. Sinigang na baboy. Naalala ko yung sinasabi ng nanay ko na nalunod daw yung tatay ko. Sabaw. Sa sabaw. Masakit man isipin na nalunod yan yung tatay ko. Kakainin ko pa rin to. Ihigupin ko pa rin itong sabaw kahit hindi ko sasabihin ng nanay ko po na nalunod sa sabaw ng papa ko. Anong pangalan ng tatay? Ano po?
Vicencio Dorin Kapukyan. Ako si Vivencio Kapukyan. Sino po? Ang hinahanap niya. Buhay pa. Hindi pa patay. Bakit niya naman nasabi na patay na? Si Gigi, panunumbat ang agad ibinungad sa kanyang ama. Ang hirap kasi. Kasi yung nanay ko, nakasama ko kasi yun. Nagkaroon ako ng stepfather na nananakit. Nagkaroon kasi kami ng problema kaya nagkawalay kami. Pero bakit ganun? Lahat nyo kami iniwan. Hindi sana mamatay yung nanay namin kung hindi nyo iniwan. Hindi ko pa iniwan ang nanay niyo. Pinalayas lang ako. Wala akong magawa. Kahit itanong nyo kay Marian kung alam niyo kay si Marian. Hindi ka nawa sa nanay namin. Yan ang magpapatunay. Bakit ganun? Sinasabi niya patay na raw kayo. Sa sobrang galit niya sa akin. Ganun talaga. Kahit namatay na wala pa rin sinabi. Masaya na po ako nakita ko yung tatay ko. Kahit may pamilya siya, hindi naman namin sinabi na sa amin siya. Ang gusto na mayari, makita siya na buhay, na kahit tinatak niya na sa isip ng nanay ko na tinatak niya sa isip namin na patay siya. Pinapatawad ko na siya kahit iniwan niya kami na 28 years old, 28 years na ngayon. Nakita na po siya namin. Kinabukasan, binisita ng mag-aama ang puntod ng kanilang ina. Inahanap sa kanya, tinatanong, natupad ko na ngayon. Kahit ilang taon pang lumipas, sinikap ko na hanapin yung tatay ko. Kahit ayaw niya sabihin sa akin. Pero ito na ngayon, kompleto na. Ang sagot sa mga hinanakit ng nakaraan, tanging kapatawaran. Sa ganitong paraan lang tunay na magkakaroon ng kapayapaan ang ating kalooban. Dito sa Reunions. Si Mickey Red, 16 years old, huling nakita January 13, 2009. Si Ruben Jacob, 26 years old, special child. Dito sa Reunions. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming tanggapan. Si George Perla, 15 years old, huling nakita August 27, 2009 sa Tunasan, Muntinlupa City. Si Robert Gazo, 19 years old, huling nakita sa Tanay, Rizal. Si Virginita Cuevas, 48 years old, huling nakita December 29, 2009 sa Rojas Boulevard, Manila. Si Jose Berong Cibrian, 39 years old, huling nakita sa Marikina City. Si Makael Lacson, 35 years old, huling nakita sa Cubao, Quezon City. Si Daniel Tibule, huling nakita sa UN Avenue, Ermita, Manila. Si Glenn Hibaya, 27 years old, may balat sa likod na bahagi ng katawan, huling nakita sa Bikutan, Taguig City. Si Reynaldo Merelos, 38 years old, huling nakita sa Kuwait. Magandang balita po dahil umabot na sa 498 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Malapit na po tayong umabot sa 500 at kumpiyansa ho kaming makakarating tayo dyan. Basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap dahil tanging pangarap namin pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan.
pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa